Sa mga praktis ng pamamahala ng Tsina, isa sa mga pangunahing prinsipyo ay ang paggiit ng sistematikong pag-isip, isang batayang pamamaraan sa pag-isip at pagpapatupad ng mga gawain. Piliin natin ang konstruksyon ng sibilisasyong ekolohikal ng Tsina bilang halimbawa, at hayaan si Sandy para ipaliwanag kung ano ang sistematikong pag-isip at paano itong iginigiit. Ako si Sandy, isang munting butil ng buhangin. Kapag nabanggit ako, madalas naiisip ng mga tao ang disyerto, walang tubig, walang halaman. Pero sa katotohanan, ang disyerto ay hindi pareho sa desertifikasyon. Ayon sa sistematikong pag-iisip, kaibigan ko ang mga bundok, tubig, gubat, bukirin, lawa at damo. Magkasama kaming bumubuo ng isang pinagbabahagi ng komunidad ng buhay. Kaibigan ko ang mga bundok. Halimbawa, sa Alton Mountain National Nature Reserve, sa Xinjiang sa China, masayang namumuhay ang mga hayop sa Plateau Desert. Upang protektahan ang ecosystem at biodiversity sa kalikasan, hindi ako tinanggal, kundi hinayaang makipamuhay sa mga bundok. Huwag isipin ang bahagi lamang, kundi ang kabuuan, ito ang isang uri ng sistematikong pag-iisip. Kaibigan ko rin ang tubig. Sa mga sandlan sa China, ginagamit ng mga dalubhasa ang water reservation technique para maging epektibo ang tubig sa pagpapausbong ng mga binhi at pagpapalaki ng mga halaman. Komprehensibong paggamit ng iba't ibang elementong gaya ng sinag, tubig, lupa at buhangin para isakatuparan ang iisang layunin, nagpapakita rin ito ng sistematikong pag-iisip. Magkaibigan din kami ng kagubatan. Sa Kubuki Desert na malapit sa Beijing, kabisera ng China, sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na afforestation project, 1/3 ng lugar sa disyerto ay naging berde. Napakalaking kayamanang ekolohikal ang nalikha. At mahigit 100,000 mamamayan ang naiahon mula sa matinding kahirapan. Ang siyentipikong pagkakabalanse sa kasalukuyan at kinabukasan ay nagpapakita rin ng sistematikong pag-iisip. Kapatid ko ang bukid. Ang buhangin ay maaaring maging bukid. Sa disyerto, mayroong isang uri ng halaman na tinatawag na saksaul. Sa paligid ng ugat ng saksaul, maaaring tumubo ang isang uri ng mahalagang halamang gamot, Salane sistanche. Kaya sa ilang sandland area sa bansa, itinatanim ng mga tao ang naturang dalawang halaman ng sama-sama para ihatid ang malaking kita sa mga magsasaka. Ito rin ang mabisang praktis ng pag-iit ng sistematikong pag-iisip. Katuwang ko ang lawa. Magkasama kaming lumilikha ng magandang tanawin. Sa Badain Jaran Desert sa Inner Mongolia ng bansa, mayroong 144 na lawa. Dahil sa katangi-tangi nitong physiognomy, inilakip ang disyertong ito sa UNESCO World Heritage at nagdudulot ng masiglang turismo at malaking kita. Ang pagkakabalanse sa pangangalaga sa kalikasan at pagpapaunlad ng kabuhayan ay nagpapakita rin ng pag-iit ng sistematikong pag-iisip. Kaibigan ko rin ang damo. Halimbawa, lumalago ang mga likoris na itinatanim ng mga tao sa Kubuki Desert. Ang halamang ito ay nagiging sangkap sa paggawa ng gamot, pakain para sa mga baka at kabayo, at pataba para sa lupa. Ito rin ay pag-iit ng sistematikong pag-iisip. Buod na tayo. Ako, si Sandy, at ang mga bundok, ilog, kagubatan, bukid, lawa at damo ay isang pinagbabahagi ng komunidad ng buhay at bumubuo ng isang mahigpit na magkakaugnay na ekolohikal na kadena. Ang galing ni Sandy. Ang sistematikong pag-iisip ay nagmula sa tradisyonal na kultura at pilosopiyang Tsino. Hangad nito ang relasyong may harmonya at mapayapang pakikipamuhayan sa pagitan ng tao at kalikasan, tao at lipunan, at tao sa sarili mismo. Ginagamit ng pamahalaang Tsino ang sistematikong pag-iisip hindi lamang sa pagpapasulong ng sibilisasyong ekolohikal, kundi pati na rin sa pagpapaunlad ng ekonomiya, politika, kultura at lipunan,
At inilalahad ang makabagong konsepto ng pagtatag ng komunidad na may pinagbabahagi ng kinabukasan para sa sangkatauhan batay sa sistematikong pag-isip.